Niniwala naman ang kampo ng mga Duterte na may nagtraidor sa dating Pangulo na nauwi sa kanyang pagkakaaresto. Aminado naman ang bise na tanggap na niyang hindi na makababalik ng Pilipinas ang ama. Narito ang report ni Camille Samonte. Kumbinsido si Vice President Sara Duterte na posibleng may nagtraidor sa kanila bago pa man naaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press conference, ikinwento ng bise na magkakasama sila sa Hong Kong nang malaman ng balitang may inalabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Hinala ng bise, sa Hong Kong pa lang, may nagtitimbre na sa mga otoridad sa Pilipinas ng bawat kilos nila. Kung may traitor man, malamang dahil merong nagsabi merong traitor, traitor siya siguro sa information at binigay niya doon sa kabila. But I don't think meron siyang binigay na information na valuable din sa Philippine National Police dahil alam naman ng lahat at hindi tinago na uuwi si Pangulong Duterte. Ayon pa sa bise, mismong si dating Pangulong Duterte ang nagdesisyong agahan ng kanyang flight pauwi ng Pilipinas kahit na may arrest warrant na. Inakala raw kasi ng dating Pangulo na dadalhin muna siya sa korte kapag isinilbi ang warrant pero hindi nga ito ang nangyari. Nang ilipad na ang ama niya pa Netherlands, agad daw naghanap ng abogado si VP Sara. Kaya siya mismo ang pumili sa British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman para maging lead counsel ni Duterte. Ako ang pumili, ako ang nagsabi kay President Duterte, kay Nicholas Kaufman. Kung palpak man, si Nicholas Kaufman, ko po ang mananagot sa taong bayan. Sa ngayon, may mga kinakausap pang karagdagang dayuhang abogado si VP Sara pero hindi na raw niya papangalanan ang mga ito. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea naman na unang kinilala ng ICC bilang legal counsel ng dating Pangulo, posibleng kumalas na rin sa kaso matapos isugod sa ospital. Nabutan na siya ng pangalawang collapse niya doon sa detention center at ngayon ay hindi na siya pinapalabas ng doktor sa hospital. Kaya malamang ang magiging desisyon din niya ay mag-withdraw dahil kailangan niya tutukan ang kanyang kalusugan. Sa ngayon, nananatili pa rin sa The Hague ang Vice Presidente. May return ticket na raw siya sa Abril pero hindi pa tiyak kung kailan siya eksaktong makakauwi sa Pilipinas. Nilinaw rin ni VP Sara na tuloy ang trabaho niya kahit nasa abroad siya. Wala po akong balak na tumira dito sa Netherlands. Hindi ko po gusto tumagal dito. Pero pag-amin ng bise, tanggap na raw niya na hindi makakabalik ng Pilipinas ang kanyang ama. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Pinasalamatan naman ni VP Sara sa Senador Amy Marcos sa paglunsad ng pagdinig sa Senado, kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Pero sa kabila niyan, wala pa raw silang napag-uusapan tungkol sa posibleng endorsement sa eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.